Magandang umaga po, Attorney. Good morning po, Your Opo. Honor. Ito, broad strokes lang po ito, Mr. Presiding Officer, to my dear colleagues. Kasi sa iyong pananaw, dito sa findings ninyo, napapakita ba na may possibility of misuse and abuse of government funds on confidential and intelligence funds? There is a presumption po, Your Honor. Yes. And hindi lamang to para sa opisina ni OVP, di ba? I'm sure sa tagal mo, sa iyong karanasan bilang investigator ng COA, ganito din ang findings mo sa maraming mga ahensya. Yes po. Since we follow naman po yung joint circular sa lahat ng in-audit po namin. At hindi lamang sa ahensya ng eksekutibo, pati LGUs. Tama po yan. Yes po, Your Honor. Yeah, the reason why I'm taking this up at gusto ko pong tanungin po ang ating witness is sa iyong eksperyensya, dahil sa lack of accountability using confidential funds as a excuse na nagkakaroon ng abuso at corruption dito sa pondong ito. Yes po. Yes, kasi obviously, Mr. Witness, is pag sinabing confidential in nature, huwag na kayong magtanong. Basta ginamit namin yung pera. Hindi sa tingin mo, tama po yan o hindi? Hindi po, Your Honor, kasi ang confidential fund ay public funds pa rin naman po. So it must follow the strict accounting and auditing rules po. Para maiwasan po yung misuse. So talagang hinahanap ninyo yung paanong nagastos yung pera, paano yung nagkaroon ba ng plano of action, at paano nagastos ang pera at saan pumunta yung pondo. Tama po yun? Yes po, Your Honor. Dito po sa case ni OVP sa Office of the Vice President, meron ba ganung klaseng plano? Meron ba ganung klaseng accounted use of the funds? Since ang audit po namin ay document-based, so nagbe-base lang po kami dun sa sinasubmit sa amin. So kapag hindi po properly liquidated, meaning hindi submitted lahat ng documents or yung documents ay hindi compliant dun sa requirements ng joint circular, nagkakaroon po ng presumption na yung amount is put to personal use or benefit po. Yes, kasi nung ako po yung naging Senate President for 2 years, we had access to the reports of confidential and intelligence funds. And in these reports, makikita po natin, one particular agency, talagang detalyado. Ito po ay panggamit sa buy-bust operation ng drugs, ito po ay nabigay sa informant, ito po ay nabigay sa mga tumulong paghuli nitong mga tao ito. Ayan ba'y ganun din po nakita ninyo sa OVP, use of confidential funds? Pwedeng pa ulit po ng tanong, Your Honor. Sana mabigyan po ako ng leeway ng ating presiding officer. Basically, nung ako po yung naging Senate President, yung confidential intelligence funds ay dinadala dito during budget hearing. So, para ma-review po ng Senado. Ang ginawa ko po, nung ako po yung Senate President, binuksan ko po ito sa majority at minority. As a matter of fact, Senator Risa Ontiveros, Senator Coco Pimentel was the minority leader then. Binuksan po natin yan para makita ng lahat yung paggamit nitong confidential and intelligence funds through the reporting of the different agencies. May mga ahensya na makakapal ang mga sinabmit sa Senado para makita kung gaano nila o paano nila ginamit yung pera. Dito ba po sa Office of the Vice President, ganun din ba po kadetalyado ang report na binigay po sa COA o nakita ng COA sa paggamit ng mga pondo nila? Hindi po, Your Honor. Hindi po. Opo. Okay, and the reason why, and this as a statement, the reason why we need to really curtail the use of intelligence and confidential funds on the possibility of abuse, and not only on the Office of the Vice President. This also goes to all agencies of government. Kaya limitado na po sa armed forces na lang yung ating confidential funds tuwing nag-approve po tayo ng budget. At kasama na po dapat dyan yung LGUs. Dahil yung LGU po ay matindi din ang pag-abuso ng kanilang confidential intelligence funds. Tama po po yan, Attorney? Under your experience? Yes po. Kulang po yung safeguards, Your Honor. Maraming salamat po. Thank you, Senator Judge Zubiri. Next would be Senator Judge Erwin Tulfo. You may proceed, sir. When you're ready, you have 2 minutes. Mr. Witness, napansin po ba ninyo
na yung isang acknowledgement receipt na 220,000 para sa payment of reward, parenthesis, various goods, para kay TJ Verano, 220,000 po ito. Ang date po ng receipt ay December 22, 2026. Samantalang ang expenditure ay para sa taong 2022. Typo error po ba ito o minadali ang paggawa ng AR? 2026 po, Your Honor. 2026 po. Ang acknowledgement receipt. December. 2022 acknowledgement receipt. Ayan po. Para sa 2022 po yata ito. Is this typo error or sa tingin ninyo ay minadali? Nagkaroon po kami ng findings about dyan, Your Honor. Lahat po nung ARs po na nakadate po, na hindi po nakadate ng 2022, na isama po namin doon sa aming notice of suspension po. Okay. Pero ang pirma po dito ni TJ Verano po, may pirma po nito, di po ba? Based on that document po, it appears na si TJ Verano po. So, dinate niya po ng 2026, in advance niya na? Or forward niya po to 2026? Ang pagtanggap po ng goods, December 22, 2026? Para sa 2022 po ito. Yes po, kaya po kami nagkaroon ng findings about dyan, Your Honor. Okay. So, question ho ninyo. Opo, kinwestiyon po namin. Pangalawang katanungan ko po, pinajustify niyo po ba sa OVP bakit gumastos ito ng 2 milyon kada araw para sa safe house? Ito po ba isang safe house lang o maraming safe houses? Sumagot po ba ang Office of the Vice President? Based on the documents submitted to us, hindi po namin madedetermine kung ilan yung safe houses na pinagamitan po. Pero sumagot po ba siya? Pinajustify niyo po ba? I mean, 2 million per day, sobrang laki. Hotel na po yata yung nirerenta po nito. Ganito kalaki, sobra pa. Hindi po namin pinajustify, Your Honor, since wala naman pong threshold dun sa joint circular as to the amounts. Na yung 2 million. So, hindi po unusual para sa inyo na magrenta po ng safe house sa 2 million per day dito sa Pilipinas? Since, tulad nga po ng sinabi ko kanina, we follow our audit based on the provisions lang po ng joint circular, pero wala naman pong threshold as to the amount sa joint circular, kaya wala po kaming findings as to that. So, tama po si Senator Judge Lacson na binibase nyo lang po talaga sa mga documents po, wala po kayong physical audit. Yes po, Your Honor. Alright. Based po sa experience ninyo, may mga government offices ba na ino-audit po ninyo na hindi tinatanggap ang Audit Observation Memo, AOM? May mga as on auditor or sumasagot silang lahat? Wala po. Sumasagot po silang lahat, Your Honor. Except dito kay OVP. Hindi po tinanggap ni OVP yung aming first AOM nung nagka-tempo kami nung unang time po. Alright. That's all, Presiding Officer. Thank you. Thank you. Chair would now like to recognize our minority leader,